Sino nga ba ang nagdidikta ng halaga ng buhay mo? Is it your boss, your family, or maybe even social media? O baka naman, ikaw lang din? Bago natin ituloy, tanong ko sa'yo, paano kung ikaw na lang ang magdikta ng lahat ng iyon? Paano kung pwede mong kunin ang control sa isip mo at gamitin ito para sa iyong sariling kapakanan? Dami na nating pinagdadaanan sa buhay, mga responsibilities, stress, mga expectations ng ibang tao. At madalas, sa sobrang dami ng iniisip, parang tayo na lang ang hindi makasunod sa sarili nating buhay, di ba? Kaya naman, sa video na to, tutuklasin natin ang siyam na Stoic secrets na makakatulong sa iyo para huminto sa overthinking at matutunan kung paano kunin ang tunay na kontrol sa buhay mo. Puno tayo ng alalahanin at madalas ay ang sarili nating isip ang pinakamalaking kalaban. Pero paano kung pwede mong baguhin ang paraan ng pagtingin mo sa mga bagay na ito? Paano kung pwede mong gamitin ang isipan bilang isang kasangkapan, hindi bilang isang bilanggo? Simulan natin sa isang Stoic principle na malaki ang epekto sa kung paano natin nakikita ang mundo. Alam mo ba na ang isip mo ay parang lens, hindi isang salamin? Ang ibig sabihin nito, ang ating isipan ay hindi lamang basta nagre-reflect ng realidad, kundi ito rin ang nag-i-interpret ng lahat ng nangyayari sa paligid natin. Ganyan ang power ng isip. Kaya't kung ang lens na ginagamit mo ay laging puno ng negatibong pananaw, ganoon din ang magiging tingin mo sa buhay, puno ng mga problema, stress at mga pagsubok. Pero kung ititigil mo ang overthinking at baguhin mo ang lens ng isip mo, mapapansin mo na hindi lahat ng nangyayari ay masama. Nakadepende lang ito sa kung paano mo ito tinatanaw. Pwede mong tanungin ang sarili mo, paano ba ako tinitignan ng sarili kong isip? Ano ang mga pinipili kong pansinin at itanggi? It's all about shifting the lens. Kung palaging focus ka sa mga maliliit na problema, they will grow bigger. Pero kung ang tingin mo sa bawat sitwasyon ay may purpose, kahit maliliit na struggles ay magiging pagkakataon na matuto at mag-grow. Ngayon, simulan natin ang susunod na Stoic secret. Ang isip mo ay pumili, biktima o may-ari. Ano ang ibig sabihin nito? Sa bawat sitwasyon, may dalawang pagpipilian. Pwede mong ituring ang sarili mong biktima ng mga nangyayari o pwede mong kuhanin ang control at maging owner ng iyong mga reaksyon. Halimbawa, kapag ikaw ay na-traffic, madali na lang magalit at magmukhang biktima ng sitwasyon. Pero kung titignan mo ito mula sa ibang lens, pwede mong gamitin ito bilang pagkakataon na mag-reflect, magplano o kahit magpahinga. Ang pagtingin mo sa isang sitwasyon ay may malaking epekto sa kung paano mo ito haharapin. Kapag ikaw ay laging nakatali sa pagiging biktima, nawawala sa iyo ang power na mag-decide kung paano ka magre-respond sa buhay. Stoics like Epictetus always remind us that it's not about the external circumstances but how we respond to them. Kung ikaw ang mag-o-own ng iyong mga reaksyon, may power kang baguhin ang takbo ng iyong araw. At pagdating naman sa the mind assigns value to everything. Another powerful Stoic idea ito. Walang bagay na may inherent na halaga. Ang halaga ng bawat bagay ay ini-assign ng ating isip. Ang mga bagay, mga tao, at mga karanasan ay walang saysay kung hindi natin sila bibigyan ng kahulugan. Kaya pag sinadyang nakalimutan ka ng isang kaibigan, it's not necessarily a sign that they don't care. It's how you assign value to their action that defines your reaction. Kung nakikita mo itong simpleng mistake, magiging okay lang. Pero kung binigyan mo ito ng malalim na ibig sabihin, baka magsimula ka ng overthinking. At doon magsisimula ang pagka-stress mo. Tandaan mo ito. Kung laging focus ang isip mo sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin, palaging magiging miserable ang buhay mo. Kaya't ang mga Stoic philosophers
ay may simpleng sagot sa lahat ng ito. Focus on what you can control. Kung paano ka magre-react at kung paano mo babaguhin ang paraan ng pagtingin sa mga bagay. Ngayon na napag-usapan natin ang kung paano ang ating isip ay parang lens at kung paano natin pwedeng piliin na maging owner ng ating buhay, let's dive into the next Stoic secret. Ang susunod na prinsipyo ay ang malakas na kaisipan ay nakita ang katapat sa lahat ng lugar. Isang tanong, bakit ang ibang tao ay laging galit, laging nag-iisip ng masama, at parang ang lahat ng tao sa paligid nila ay kaaway? Pwedeng masabi mo, kasi naman ang daming tao na hindi marunong magpatawad. Pero pag mas malalim mong tiningnan, baka ang totoo ay hindi ang mga tao, kundi ang mindset mo. Kung mahina ang isip, laging maghahanap ng kaaway. Laging may mga tao na parang may masamang intensyon laban sa iyo. Kaya ang resulta, laging galit, laging nakadepend sa kung anong nangyayari sa labas ng iyong sarili. Pero ito ang Stoic way, don't let the external world dictate your peace. Hindi ibig sabihin nito na wag mong protektahan ang sarili mo or hindi ka magtanggol kung kailangan, pero ang ibig sabihin nito ay wag mong hayaang ang mga problema sa labas o ang mga tao ay sirain ang iyong inner peace. Kung palaging tingin mo may kaaway, ang buhay mo ay magiging parang digmaan. Pero kung matutunan mong tanggapin na ang control ay nasa iyo lang at hindi sa mga nangyayari sa paligid mo, magiging mas maligaya at mas maligaya ka. Ito ang dahilan kung bakit. Ang iyong kaisipan ay maaring maging isang tahanan o isang bilangganan. Ang isip mo ay may dalawang mukha, pwede itong maging isang sanktuaryo, isang lugar ng kapayapaan at kaligayahan. O pwede rin itong maging bilangguan kung palagi mong iniisip ang mga bagay na wala kang kontrol. Isipin mo, may mga pagkakataon na ang pinakamalupit na kalaban ay hindi ang mga tao sa paligid mo, kundi ang iyong sariling mga iniisip. Kaya kung ang mga iniisip mo ay palaging puno ng takot, stress o galit, it's like you're locking yourself in a prison of your own making. Stoics believe that the mind is our most powerful ally. If you allow it to be a place of refuge, it can help you deal with anything that life throws at you. Pero kung hindi mo ito pinagbubuti at hindi mo pinapayagan na maging peaceful ang iyong mga thoughts, magiging sanhi ito ng stress. Kaya ang isang simpleng tanong na pwede mong itanong sa sarili mo ay, ang mga iniisip ko ba ay nakakatulong sa aking kapayapaan? O sila na ang nagiging sanhi ng aking pagkabalisa? Alam mo ba na ang Stoic practice ng premeditation malorum o ang premeditation of evils ay isang paraan para matrain ang iyong isip na maging handa sa lahat ng pagsubok, hindi ito para matakot ka, kundi para maghanda. Ang Stoic way ay hindi pag-iwas sa sakit o hirap, kundi pagtanggap at paghanda para dito. Kapag hindi ka natatakot sa mga pagsubok na darating, nagiging mas malakas ka. Ang isang trained mind ay hindi madaling magpatalo sa mga pagsubok na dala ng buhay. It sees them as opportunities for growth, not threats to survival. So let's talk about the next Stoic secret, which is an untrained mind is ruled by emotion. Ang emotional reactivity natin ay isa sa mga pinakamalaking hadlang sa ating peace of mind. Alalahanin mo, di ba? Kung minsan hindi mo na kayang kontrolin ang sarili mong galit kapag may nangyaring hindi maganda. Pero ang totoo, hindi mo kailangang i-define ang iyong araw o buhay batay sa kung paano ka nag-react. In the Stoic way, hindi ito sinasabi na wag mong pakiramdaman ang iyong emosyon, kundi wag mong hayaang ang mga emosyon na ito ay magdikta sa buhay mo. Dahil ang isang untrained mind ay madaling magpadala sa emotion, it's important to practice mindfulness
and awareness. Minsan, ang mga maliliit na bagay na pinapansin natin ay nagiging sanhi ng malalaking emosyon. Kunwari, hindi ka nakasali sa isang meeting o may comment na hindi maganda sa'yo. Bigla, gumugol ka na ng buong araw na galit. Pero ito ang tanong, sino ang nagkontrol sa iyong araw? Ikaw ba? O ang mga bagay na hindi mo kayang kontrolin? Kaya ang stoic practice ng mindful awareness ay nakakatulong. Kung matutunan mong makita ang iyong mga reaction at sabihin, galit ako ngayon, pero hindi ako papadala dito, magbabago ang lahat. Ang bawat emosyon ay may epekto sa iyong katawan at isipan, pero you don't have to act on every impulse. Stoicism teaches us that emotions are not bad, but they shouldn't control us. Ang susunod na Stoic secret na gusto kong pag-usapan ay, you become what you think about constantly. Isa itong powerful na truth. Kung ano ang madalas mong iniisip, yun ang nagiging totoo para sa'yo. Kung palagi kang nag-iisip ng negativity, palagi mong iniisip na hindi ka magtatagumpay, ang mangyayari magiging totoo ito. Pero kung palaging nasa isip mo ang iyong goals, ang iyong purpose, at ang mga bagay na magpapalakas sa iyo, yun din ang magiging realidad mo. Isipin mo kung palaging negative ang mind frame mo, ang buhay mo ay magmimistulang parang isang negatibong pelikula. Kung gusto mong magbago, kailangan mong baguhin ang mga iniisip mo araw-araw. Start with positive affirmations. Start with envisioning your success. And start thinking about the actions that will lead you toward the life you want. Ang simple lang ng concept. Kung anong pinapaniwalaan mo, yun ang magiging true for you. You create your own reality with the thoughts you choose to believe. Habang mas lumalalim tayo sa Stoic mindset, pag-usapan naman natin ang isa pang sobrang lakas na sikreto. Mas simple ang isip, mas kaunti ang pagdurusa. Napansin mo ba na minsan, tayo rin mismo ang nagpapahirap ng isip natin? Inaakala natin na mas marami tayong iniisip, mas matalino o mas productive tayo. Pero sa totoo lang, the more complicated your mind is, the heavier your life feels. Isipin mo na lang, ilang beses ka na bang nabaon sa kakaisip ng mga bagay na wala ka namang kontrol? Luma na, tapos na, o kaya hindi pa nangyayari. Pero ang utak mo paulit-ulit sa mga paano kung, sana at dapat pala. Ang turo ng Stoicism. Kapag simple ang laman ng isip, tahimik ang puso. Hindi ibig sabihin nito na wala ka ng ambisyon o pangarap. Ang ibig sabihin lang, inuuna mo yung mga bagay na may halaga, yung kaya mong kontrolin, at yung nakakatulong sa iyo para tumino at maging buo ang loob. Parang kwarto yan, di ba? Kapag punong-puno ng gamit ang gulo, ang bigat ng pakiramdam. Pero kapag nilinis mo, niligpit ang hindi naman kailangan, bigla kang makahinga. Ganon din ang utak natin. Kapag nilinis natin sa mga bagay na wala namang silbi sa peace of mind natin, tulad ng overthinking, comparison, at mga drama na hindi naman natin hawak, mas gumagaan ang pakiramdam. Paano mo sisimulan? Simple lang. Huwag mong aksayahin ang oras sa pag-aalala sa mga bagay na wala ka namang hawak. Piliin mo lang yung mga bagay na kaya mong baguhin. Piliin mo yung may kabuluhan sa sarili mo at sa mga taong mahalaga sa iyo. Pag ginawa mo yan, mararamdaman mong hindi ka na madaling ma-stress at mas kaya mong harapin ang mga problema ng may linaw at lakas ng loob. Ngayon, dumako naman tayo sa isang Stoic principle na sobrang kailangan ng lahat ng tao ngayon. Ang isang malinaw na isip nakakakita ng mabuti kahit sa gitna ng problema. Alam ko, mahirap tong tanggapin. Kasi sino ba naman ang gustong masaktan o malagay sa alanganin? Pero ito ang isa sa pinakamagandang mindset na pwede mong makuha sa Stoicism. Lahat ng nangyayari, kahit masama, may tinuturo at may dahilan. Halimbawa,
nawalan ka ng trabaho, iniwan ka ng mahal mo, o may kaibigan kang lumayo. Automatic, ang unang tanong mo, bakit ako? Anong mali sa akin? Ang unfair naman. Natural lang yan. Pero ang stoic, iba mag-isip. Ang tanong niya, anong aral ang pwedeng makuha dito? Paano ako matututo? Paano ako titibay? Si Marcus Aurelius, isang Roman emperor at stoic philosopher, dumaan din sa sunod-sunod na gulo-digmaan, inggitan sa politika, at personal na lungkot. Pero kahit ganon, lagi niyang sinasabi sa sarili niya, ang problema ay parte ng buhay. Ang reaksyon ko dito ang magdedesisyon kung magiging masama ako o mas matatag. Hindi niya hinayaang sirain ng problema ang peace of mind niya. Ginawa niya itong dahilan para mas lalong tumatag. Ngayon, itanong mo to sa sarili mo. Paano kung lahat ng pagsubok sa buhay ko hindi pala parusa, kundi training para sa mas malaki at mas matibay na version ko? Kasi pag nag-shift ang mindset mo ng ganyan, hindi lang basta lumiit ang bigat ng problema, ikaw mismo, lumalakas ka. Hindi ito ibig sabihin na hindi ka na masasaktan. Masakit pa rin. Pero ang stoic mindset, hindi sinasabi na iwasan ang sakit. Ang sinasabi niya, harapin mo ang sakit na may wisdom at may paninindigan. Kasi ang totoo, doon sa mga pinakamasakit na panahon, doon tayo nahuhulma. Kaya sa ngayon, gusto kong pag-isipan mo, ano ang mga bagay sa buhay mo na pwede mong bitawan para gumaan ang isip mo? Ano ang mga sitwasyon na kaya mong tingnan sa ibang anggulo para makita mo ang aral imbes na ang sakit lang? Tandaan mo, hindi ang sitwasyon ang bumabasag sa atin, kundi kung paano natin ito iniisip. At habang patuloy tayong lumalakad sa daan ng Stoic wisdom, mas makikita mo na ang kalayaan pala nagsisimula sa loob ng isip mo. Hindi sa ibang tao, hindi sa validation, hindi sa perfect na sitwasyon. Nasa kamay mo yan, nasa utak mo. At ikaw lang ang may say kung paano ka matutulog ng tahimik ngayong gabi, malungkot at puno ng hinanakit o payapa at may dalang aral mula sa bawat laban. Ngayong alam na natin kung paano linisin ang isip, gusto kong dalhin ka sa isa sa pinakaimportanteng prinsipyo ng Stoicism na minsan nakakalimutan natin. Ikaw ang nagiging kung ano ang madalas mong iniisip. Oo, seryoso. Kung araw-araw ang laman ng utak mo ay puro takot, duda, galit, o insecurities, huwag ka nang magtaka kung bakit parang laging mabigat ang mundo mo. Kasi ang utak natin, para yang lupa, kung anong itinanim mo, siya ring aanihin mo. Kung lagi kang nagbubuhos ng negatibong isipin, negativity rin ang babalik sa'yo. Isipin mo to, may kilala ka bang tao na kahit wala naman masyadong problema, pero laging galit, laging reklamo, laging stress? Bakit? Kasi yun ang laman ng isip nila araw-araw. Hindi dahil sobra ang bigat ng buhay nila, kundi dahil hindi nila binabantayan kung ano ang pinapapasok sa utak nila. Sa Stoicism, tinuturo nila na bantayan mo ang sarili mong isipan. Maging tagapagbantay ka ng sarili mong gate. Kung may papasok na toxic thoughts, huwag mo agad payagan. Tanungin mo, totoo ba to? Nakakatulong ba to sa akin? May control ba ako dito? Kung wala, huwag mong paglaanan ng lakas. Sayang. Kaya nga, sobrang helpful ang Oppo Daily Reflection o Journaling. Simple lang bago ka matulog o pagkagising, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang mga iniisip ko buong araw? Alin dito ang nakatulong? Alin ang sumira ng peace ko? Sa ganitong paraan, unti-unti mong makikita kung saan mo ba talaga nauubos ang lakas mo. At alam mo kung anong resulta kapag naging disiplinado ka sa iniisip mo? Mas nagiging matatag ka, mas mapayapa, mas klaro ang direksyon ng buhay mo. Kasi hindi ka na basta-basta nadadala ng emosyon o ng opinyon ng iba. Ikaw na ang may hawak ng manibela.
Ngayon, punta naman tayo sa isang kalaban ng peace of mind. Ang mahinang isip, nakikita ang kaaway kahit saan. Lalo na sa panahong to social media, politika, trabaho, relationships, napakadaling madala sa mindset na lahat ng tao may masama sa akin. Pero sabi ng Stoic philosophers, ang tunay na problema hindi sa mundo, kundi sa salamin na gamit mo para tingnan ang mundo. Kung ang lens ng utak mo ay laging paranoia, insecurity at takot, kahit maliit na bagay, magmumukhang personal na atake. May kaibigan kang hindi nag-reply, iniisip mo agad, galit kaya siya? May atraso ba ako? May katrabaho kang di ngumiti. Ano bang problema niya sa akin? Ang stoic mindset, ibang klase. Ang tanong niya, may control ba ako sa iniisip o nararamdaman ng iba? Wala. So bakit ako magpapakain sa paranoia? Bakit ko uubusin ang lakas ko sa mga bagay na hindi ko naman hawak? Mas maganda kung magiging bukas ang isip mo na hindi lahat ng bagay tungkol sa iyo. Minsan, pagod lang yung tao. Minsan may personal siyang pinagdadaanan. At kahit patotoo, kahit may hindi magandang tingin ng iba sa iyo, problema na nila yon, hindi sa iyo. Kaya ang payo ng Stoicism, palakasin mo ang isip mo. Kasi ang mahina, laging naghahanap ng kaaway. Ang matatag, kalmado kahit gulo na ang paligid. Siya yung tipong habang ang lahat nagwawala, siya tahimik lang, nagmamasid at nagfo-focus kung saan siya may control. At dito papasok ang isang napakahalagang prinsipyo. Ang utak mo pwedeng maging shelter o kulungan. Ikaw ang pipili. Pwede mong gawing tahanan ang utak mo lugar ng kapayapaan, hope at wisdom. O pwede mo ring gawing bilangguan, punong-puno ng takot, galit at overthinking. Ang Stoics, pinipili nila yung una. Hindi dahil hindi sila nasasaktan, kundi dahil alam nilang walang ibang magpapalaya sa kanila kundi sarili nila. Si Epictetus nga, dating alipin pero tinuruan ng sarili na kahit nasa kulungan siya ng mga amo niya, malaya siya sa isip niya. Kaya tanungin mo sarili mo ngayon, anong klaseng tahanan ang ginagawa ko sa isip ko? Tahimik ba o punong-puno ng gulo at ligalig? Kasi kung anong laman ng isip mo, siya rin ang magiging kalidad ng buhay mo. Isipin mo to, kung may bahay ka, siyempre gusto mo malinis, maaliwalas at tahimik. Gusto mo ng lugar kung saan makakapagpahinga ka ng totoo. Ganon din ang utak mo. At nasa iyo kung kailan mo sisimulan linisin at ayusin yan. Kaya ngayon pa lang, simulan mo na. Bitawan ang mga ideyang hindi nakakatulong. Huwag mong payagan na ang utak mo ang sumakal sa iyo. Gawin mo siyang kaibigan, tagapagtanggol at kasangga. Dahil sa dulo ng araw, ang peace of mind, hindi regalo, pinagpapasyahan yan. At kaya mo yan. Ngayon habang nililinis natin ang isip at pinipiling palakasin yung shelter sa loob natin, dapat nating tandaan ang isang babala. Ang utak na hindi pinapanday, madaling alipinin ng emotion. Alam mo yung tipong isang comment lang ng ibang tao, buo na agad ang araw mo. Isang palya lang sa plano, parang gusto mo nang sumuko. Yan ang senyales ng isipan na hindi pa nahahasa. Sabi nga ng mga Stoic philosophers, hindi emosyon ang problema. Ang problema, kung paano natin hinahayaan ang emosyon na kontrolin tayo. Parang apoy yan pwedeng magpainit pero pwedeng tumupok. Nasa iyo kung paano mo siya gagamitin. At paano nga ba? Sa pamamagitan ng pag-practice ng awareness. Kapag nararamdaman mong nagagalit ka, naiinggit, natatakot, huwag mong itapon agad ang sarili mo sa emosyon. Hinto ka, tanungin mo, bakit ko ito nararamdaman? May kontrol ba ako sa sitwasyon? Kung wala, bitawan mo.
Kung meron, ayusin mo ng may dignidad. Ganito ang mindset ng mga Stoic. Hindi ka robot na dapat walang nararamdaman. Tao ka, pero tao ka rin na may kakayahang magdesisyon kung paano magre-react. Kaya wag mong gawing excuse ang, kasi sensitive ako eh. Lahat tayo may emosyon. Pero hindi lahat marunong humawak ng sarili nilang emosyon. At tandaan mo, ang iniisip mo ng paulit-ulit, yun ang nagiging ikaw. Kaya kung araw-araw ang laman ng utak mo ay, di ko kaya, wala namang nagmamahal sa akin, laging malas ako, huwag ka nang magtaka kung bakit ang takbo ng buhay mo parang paulit-ulit na pelikulang ayaw mong panoorin. Ang Stoicism, tinuturo sa atin na bantayan kung ano ang binubulong mo sa sarili mo. Kasi yan ang magiging ugali mo, mindset mo, tapang mo. Kaya kung may oras ka mag-isip ng worst case scenario, mas may oras kang magtanim ng magagandang ideya. Palitan mo ng, kaya ko to, hindi ko hawak ang lahat, pero kontrolado ko kung paano ako magpapasya. Pwedeng hindi ako laging panalo, pero lagi akong matututo. Ito pa, habang mas simple ang pananaw mo sa buhay, mas konti ang pahirap sa iyo. Yun ang sikreto. Hindi ibig sabihin na huwag ka na mangarap o huwag maging ambisyoso. Ang ibig sabihin, huwag mong gawing komplikado ang mga bagay na simple naman talaga. Minsan, tayo ang gumagawa ng sariling stress. Isang message na di agad nasagot, parang end of the world. Isang basher sa comment section, parang buong mundo nagalit sa'yo. Kung iisipin mo, maliit na bagay lang yon kumpara sa kabuuan ng buhay mo. Si Marcus Aurelius nga, emperor ng Roman Empire, pero simple lang ang prinsipyo. Focus ka sa kung ano ang kaya mong gawin ngayon at huwag sayangin ang utak mo sa bagay na hindi mo kontrolado. Gusto mo ng peace? Ayusin mo ang sarili mo. Yun ang kontrolado mo. At sa huli, isa sa pinakamagandang aral ng Stoicism, ang malinaw na isipan, nakakakita ng kabutihan kahit sa gitna ng problema. Ang tanong kasi lagi, bakit ako? Pero ang mas magandang tanong, anong pwedeng ituro nito sa akin? Wala naman kasing buhay na laging panalo. Wala ring kwento ang taong walang pinagdaanan. Pero ang tao na may malinaw na isip, nakikita ang aral kahit sa sakit. May nawala sa'yo? Siguro para bigyan ka ng mas magandang puwang. May sumira ng tiwala mo para matuto kang piliin kung sino lang ang karapat-dapat. Nabigo ka? Baka para iakyat ka sa mas tamang direksyon. Kaya sa bawat malas, tanong mo, anong regalo ang nakatago dito? Kasi laging meron. At ang utak na malinaw, marunong makakita ng liwanag kahit konting sinaglang. Kaya ngayon, kung may pinagdadaanan ka, huwag mong hayaang magkulong ka sa dilim. Hanapin mo yung aral, hanapin mo yung dahilan kung bakit kailangan mong magpatuloy. Dahil ang Stoicism hindi para sa mga gustong magpaka-victim. Para ito sa mga gustong mabuhay ng may tapang, dignity at kapayapaan kahit anong ilagay sa harap nila. At tandaan mo, hindi external validation ang sukatan ng worth mo. Hindi likes, hindi approval, hindi opinion ng iba, ikaw lang. Ang utak mo, ang puso mo, at ang mga desisyon mong ginawa sa gitna ng gulo. Kaya kung kaya ng mga sinaunang Stoic na harapin ang digmaan, pagkakanulo, at pagkawala ng may dignidad, kaya mo rin. Hindi mo kailangan ng perpektong sitwasyon para magkaroon ng peace. Kailangan mo lang ng malinaw na isip at matatag na loob. Ngayon, kung may natutunan ka dito, share mo sa comments kung alin ang pinakatumama sa iyo. Gusto kong marinig yung kwento mo. At kung gusto mo pang matutunan ang ibang Stoic hacks para sa buhay, subscribe ka na mas marami pa tayong pag-uusapan. At tandaan mo, sa dulo ng araw, ang peace mo, ikaw ang may hawak niyan. Huwag mong ipahiram kung kani-kanino.
Hawakan mo ng mahigpit dahil ang pinakamakapangyarihang tao, hindi yung kontrolado ang mundo, kundi yung marunong kontrolin ang sarili. Keep going, stay strong, at tandaan mo, hindi pa tapos ang laban mo. Mas marami ka pang kayang ipanalo.